Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Sino po naniniwala? Isa doon sa mga pinakamahirap na sitwasyon, yung merong pinayagan ng Diyos na mawala sa iyo na sobrang halaga. Sino po rito na-experience na yon, na makaranas na may kunin sa Kanya ang Panginoon na sobrang halaga sa Kanya? Alam niyo po, when we experience greater loss in our journey, parang ang hirap maintindihan na pinayagan yun ng Diyos. Totoo po ba yun? Pagka merong mga nawala sa atin na sobrang halaga, minsan hindi kagad natin naintindihan bakit pinayagan yun ng Diyos. Sino po naniniwala? Ang hirap maintindihan na pinayagan ng Diyos na wawala yung kabuhayan mo na sobra mong pinaghirapan. Totoo po ba? Hindi madaling makakop up dun sa mga ganong sitwasyon ng ating buhay. At the same time, hindi madali na maintindihan bakit pinayagan ng Diyos na yung relasyon mo ay masira na alam ng Diyos sobra mong minahal yung relasyon na yon. And at the same time, totoo po ba, hindi madaling maintindihan na ang Diyos pinayagan na magkasakit ka na alam naman niya na halos ikaw lang yung inaasahan sa pamilya mo. Alam niyo po, may mga pagkakataon na ang hirap maintindihan yung mga bagay na pinayagan ng Diyos sa ating journey. Alam niyo po, at ito ang totoo, pag ang tao dumadaan doon sa tinatawag nating greater loss sa ating journey, o yung pagkawala ng isang bagay na sobrang importante sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam o makaranas ng iba't ibang mabibigat na emotion. At isa na doon sa emotion na yon, yung matinding pagkalungkot doon sa pagkawala ng mahalagang bagay sa iyo. Sino po rito naranasan ng malungkot nung may mawala sa kanya? Alam niyo po, wala naman talaga kasing masaya na mawalan ka ng kabuhayan. Totoo ba yan? Wala namang masaya na naghihirap eh. Walang masaya na kinakapos sa buhay. Lahat ng dumadaan doon sa ganong sitwasyon ng kanyang buhay, hindi masaya. And at the same time, wala rin namang masaya doon sa nasira ang kanyang relasyon eh. Totoo ba yan? Doon sa mga nakaranas ng broken heart o doon sa mga na-broken heart, wala namang masaya doon eh. And at the same time, wala rin namang masaya doon sa nakaranas o dinapuan ng isang malubhang karamdaman. At ito po ang totoo. Mas malalim ang lungkot, mas mahihirapan ng isang tao na i-process ang pagkawala ng isang mahalagang bagay sa kanya. Alam niyo po, mas malalim ang lungkot mo sa pagkawala ng kabuhayan mo, mas mahihirapan kang tanggapin na wala na nga yung kabuhayan mo eh. Mas malalim ang lungkot sa pagkasira ng iyong relasyon, mas mahihirapan kang tanggapin na sira na nga ang relasyon mo eh. Mas malalim ang lungkot sa pagkakasakit mo, mas mahihirapan kang i-process, tanggapin na eto na nga yung sitwasyon na meron ka sa iyong buhay. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Okay lang na malungkot. Dahil nawala kabuhayan mo, bumagsak ang kabuhayan mo, pero wag mong hayaan na dahil sa lungkot, hindi na makakabawi ang kabuhayan mo. Totoo po ba yun? Okay lang na nalulungkot tayo dahil may nawala sa atin, yung kabuhayan natin, yung ating pera, pero wag mong hayaan na dahil doon sa lalim ng lungkot mo, hindi mo na makita yung chance na muling makabawi ang kabuhayan mo. Okay lang din na malungkot dahil may nasirang relasyon, pero tandaan mo, huwag mong hahayaan na yung lalim ng lungkot na meron ka, hindi mo na makita na pwede pang makabawi ang relasyon mo. At okay lang na malungkot dahil nagkasakit ka, pero huwag mong hahayaan na dahil dun sa lalim ng lungkot na meron ka, hindi mo na makita yung pagkakataon na muli ka pang gumaling. Ano pinapakita rito? Kahit anong lalim, tandaan nyo po, kahit anong dami pa yung nawala sa yung pera, tandaan mo, mas marami pa rin yung kayang ibalik ng Diyos sa iyo. At kahit anong lalim pa ng brokenness yung naranasan mo, tandaan mo, mas malaki pa rin yung kakayanan ng Diyos na pagalingin ka. Ganon din sa pagkakasakit. Kahit ano pa yung naging sakit mo, kahit ano pa yung naging grabing sakit mo, ito man ay cancer, stroke o yung CKD, mas malaki ang kakayanan ng Diyos na paghimalaan ka ng kagalingan. Kaya nga,
na okay lang yun na nakakaranas tayo ng mga lungkot doon sa mga greater loss ng ating buhay, pero wag mo hahayaan na yung lungkot mo ay hindi mo makita yung mga kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ikalawa, na pwede nating maramdaman na malalim na emotion in the midst of greater loss, matinding galit sa sarili, sa ibang tao, lalo na sa sitwasyon. Kung kanina, hirap tayo doon sa process ng acceptance, dito, yung tinatawag nating setting o yung surprise or suppressed but very intense anger. Sino po aminado? Yung dumating ka doon sa point ng buhay mo na pigil yung galit mo, pero ramdam mo yung galit sa puso mo. Alam niyo po, ang tawag doon, setting. Yung suppressed but very intense anger. Alam niyo po, may mga tao nung bumagsak ang kabuhayan, hindi maiwasang makaramdam ng galit sa sarili o maging doon sa mga sitwasyon na meron siya. Ganon din, sa mga taong nakaranas ng pagkasira ng relasyon, doon sa mga taong nakaranas ng biglaang pagkakasakit, hindi maiwasang makaramdam ng galit sa sarili, sa iba o sa mismong sitwasyon niya. Ang problema, una, pag may galit, nadadagdagan yung lalim ng regrets at resentment sa puso mo. Ito po ang totoo. Pag ang puso ng isang tao punong-puno ng galit dahil bumagsak ang kabuhayan niya, mas lalo lang lumalalim yung regrets at sama ng loob sa kanyang puso. Pag ang isang tao punong-puno ng galit ang kanyang puso dahil doon sa bumagsak na relasyon, lalo lang lumalalim yung regrets at yung sama ng loob sa kanyang puso. Ganon din sa mga taong nakaranas ng pagkakasakit. At alam niyo po, kahit anong lalim ng regrets mo, ng pagsisisi mo, tandaan niyo po, hindi na nito mababago yung nangyari sa nakaraan. Totoo ba yun? Kahit anong lalim ng regrets mo, ng pagsisisi mo, hindi na nito mababago yung nangyari na masakit sa buhay mo. Yung relasyon mo, yung marriage mo, yung pamilya mo, kahit anong lalim ng regrets mo, hindi na nito mababago ang nangyari sa nakaraan. At maging doon sa pagkakasakit mo, kahit anong lalim ng regrets mo, ng pagsisisi mo, hindi na nito mababago yung nangyari sa nakaraan. Ano tinuturo nito? Sa halip mapuno ka ng galit sa sama ng loob dahil sa pagbagsak ng kabuhayan mo, punuin mo na lang ng pag-asa na isang araw, makakabawi pa kabuhayan mo. Sa halip na mapuno ka ng galit na sama ng loob dahil sa pagkasira ng relasyon mo, punuin mo na lang ng pag-asa ang puso mo na isang araw, pwede kang magkaroon ng isang maayos na relasyon. At the same time, sa halip mapuno ka ng galit at sama ng loob dahil nagkasakit ka, punuin mo na lang ng pag-asa ang puso mo na isang araw, pwede kang paghimalaan ng Diyos ng kagalingan. At ikatlong emotion na pwede nating maramdaman in the midst of greater loss sa ating journey, matinding contrition dahil doon sa ginawa mo o hindi mo ginawa. Ito po yung self-reproach. Totoo ba, pag dumadaan tayo sa isang matinding pagkawala sa ating buhay, hindi mo maiwasang kondinahin ang sarili mo dahil sa ginawa mo. And at the same time, doon sa mga hindi mo ginawa. By the way, pag sinabi pong contrition, it is a state of remorseful and penitent. Ito yung point na dahil sa pagbagsak ng kabuhayan mo, sising-sisi ka at gusto mong pahirapan ang sarili mo. Sino po rito? Aminado. May point ng buhay mo na dahil doon sa mga nangyari hindi maganda, sarili mo sinisisi mo. And at the same time, hindi mo lang siya basta sinisisi. Gusto mong pahirapan o parusahan ang sarili mo. May mga tao, sa pagbagsak ng kanyang kabuhayan, pagkasira ng relasyon, pagkakasakit, hindi maiwasang sisihin ang sarili and at the same time, pahirapan ang kanyang sarili. Dahil doon sa nangyari at doon sa mga hindi niya ginawa sa kanyang journey. At ito rin yung point na kung saan makikita natin na kahit sisihin mo pa ng sisihin ang sarili mo at pasakitan ng sarili mo, the fact na bumagsak na ang kabuhayan mo,
magdadagdag ka lang ng dusa sa sarili mo. Kahit sisihin mo pa ng sisihin ang sarili mo, pasakitan ng sarili mo dahil nasira ang relasyon mo, the fact na nasira na yung relasyon mo, dadagdagan mo lang yung dusa sa puso mo. And at the same time, kahit sisihin mo pa ng sisihin ang sarili mo, pasakitan ng sarili mo dahil nagkasakit ka, dahil sa mga ginawa mo at sa mga hindi mo ginawa, the fact na nagkasakit ka na, dadagdagan mo lang yung dusa ng sarili mo. Kaya nga, tandaan nyo po, sa halip sisihin at pasakitan ng sarili, tingnan mo na lang yung mas malalim na dahilan ng Diyos, bakit niya pinayagan yung mga greater loss sa journey mo. Sometimes, parang mahirap gawin yon na tingnan yung dahilan ng Diyos. Pero alam niyo po, kung meron mang pinakamagandang pwede kang gawing hakbang sa gitna ng merong nawala sa iyo, mahalagang bagay sa buhay mo, iyon ay ang tingnan ng dahilan ng Diyos. Bakit ba pinayagan yun ng Diyos? Alam niyo po, may mga ilang dahilan bakit pinapayagan ng Diyos o pinayagan ng Diyos yung mga ganong karanasan sa ating buhay. Na minsan, bumagsak ng matindi yung ating kabuhayan, nasira yung ating relasyon, o yung nagkasakit tayo. Alam niyo po, isa sa mga dahilan, para mas ma-refine yung pagpapahalaga mo doon sa mga nawala sa iyo. Totoo po ba? Minsan, kung kailan wala na yung pinagkakakitaan mo, saka mo pa nare-realize na sobra palang halaga nung bagay na yun sa buhay mo. Sometimes, kung kailan wala na yung karir mo, saka mo lang nare-realize na gusto na ang laking bagay pala nito sa buhay mo. At totoo po minsan, kung kailan wala ka na doon sa iyong hanap buhay, kung kailan wala ka na doon sa trabaho mo, saka mo lang nare-realize na ang laking bagay pala ng trabaho mo sa buhay mo. Minsan, kung kailan wala na sa tabi mo yung asawa mo, saka mo nare-realize na malungkot pala pag wala sa tabi yung asawa. Minsan, kung kailan wala na yung asawa, laging nagagalit sa'yo, laging nangungulit sa'yo, saka mo pa nare-realize na malungkot pala pag nag-iisa. At minsan, kung kailan tanggap mo na o tanggap na ng asawa mo na pinagpalit mo na siya sa iba, saka mo pa nare-realize na iba pa rin pala yung original na asawa. At the same time, kung kailan may sakit ka na, saka mo pa nare-realize na ang sarap pala ng walang sakit. Alam niyo po, may mga tao minsan, kung kailan hindi na makalakad, saka pa na-appreciate na ang sarap palang maglakad. Alam niyo po, may mga pagkakataon kung kailan nagagamot na tayo, mataas na yung ating mga medical bills, saka pa natin nare-realize na dapat pala iningatan natin yung ating sarili. Totoo po ba yan? Maraming mga pagkakataon kung kailan wala na yung isang mahalagang bagay sa atin, saka natin nare-realize yung halaga nun. Kaya nga, isa yun sa dahilan bakit ang Diyos pinapayagan niya na may mga mawala sa atin na sobrang halaga simply because gusto niya ma-refine yung pagpapahalaga natin doon sa mga bagay na nawala sa atin. Ano tinuturo nito? Lahat ng masakit na pagkawala sa journey mo, nagtuturo na yung mga bagay na hindi mo masyadong pinapahalagahan before, isang araw hahanap-hanapin mo. Lahat ng masakit na pagkawala sa journey mo, nagtuturo na lahat ng meron ka ngayon, pwedeng isang araw, wala na sa'yo. At lahat ng masakit na pagkawala sa journey mo, ay nagtuturo na isang araw, yung mga bagay na pinapahalagahan mo before o hindi mo pinahalagahan before, makikita mo na sobrang halaga pala. So yung process na pinadadaanan ng Diyos sa iyo para ma-realize ang pagpapahalaga mo sa mga nawala sa iyo, hindi parusa yon, pagtuturo yon ng Panginoon. Ikalawa, ano dahilan ng Diyos? Bakit pinadadaan niya tayo doon sa mga greater loss ng ating journey? Minsan o madalas, para makita mo bunga ng mga desisyon mo sa buhay mo. Totoo po ba minsan o madalas, hinahayaan ni Lord yan yung mga greater loss sa ating journey kasi nga, para ipakita mga bunga ng desisyon mo sa buhay mo. Ang problema, hindi sa lahat ng panahon,
Pag in-exercise mo yung free will mo, maganda bunga. Hindi sa lahat ng panahon, pag in-exercise mo yung free will mo, positibo ang bunga. At hindi sa lahat ng panahon, pag in-exercise mo yung free will mo, hindi ka masasaktan. What does it mean? Una, God's gift of free will allows the possibility for both pain and gain. Bagamat regalo ng Diyos ang kalayaan sa pagpili sa buhay, pero responsibility mo na maging maingat sa mga pipiliin mo sa finances mo. Malaya kang piliin paano ka gagastos, paano mo palalakarin ang iyong finances, pero tandaan mo, responsibility mo ang pagpili sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng mga choices mo sa iyong finances. Bagamat malaya kang piliin ang mga desisyon sa iyong marriage, sa iyong relasyon, pero tandaan mo, ikaw ang pinaka-responsible na tao para sa mga desisyon mo sa iyong relasyon. And at the same time, bagamat malaya kang piliin, malaya ka na exercise ang iyong free will para sa iyong kalusugan, pero tandaan mo, ikaw ang pinaka-responsible sa mga pipiliin mo sa iyong mga choices, sa iyong mga desisyon, sa iyong kalusugan. Why? Tandaan niyo po, sa pagpili ng desisyon o sa isang maling desisyon, pwedeng masira ang iyong kabuhayan. Sa isang maling desisyon, pwedeng masira ang iyong relasyon. At sa isang maling desisyon, pwedeng magkaroon ka ng malubhang kasakitan. So, tandaan niyo po, sa pagpili ng desisyon para sa finances mo, lagi mong piliin yung may long-term gain para sa iyo. Sa pagpili ng isang desisyon para sa iyong relasyon, lagi mong piliin yung merong long-term goal o yung gain para sa iyong relasyon. At maging sa iyong kalusugan, lagi mong pipiliin yung merong mas magandang bunga pang matagalan sa iyong kalusugan, sa iyong kabuhayan, sa iyong relasyon. Why? Simply because at the end of the day, yung finances mo at hindi finances ng iba ang maaapektuhan o magsasuffer sa iyong maling desisyon. Tandaan mo, yung relasyon mo at hindi relasyon ng iba ang magsasuffer sa isang maling desisyon mo. At yung kalusugan mo at hindi kalusugan ng iba ang magsasuffer sa isang maling desisyon mo. Kaya nga dapat, bagamat tayo'y malayang gumawa ng desisyon, meron tayong free will, tandaan mo, hindi lahat ng panahon na ine-exercise ang free will, maganda ang bunga, positibo ang bunga at hindi ka masasaktan. May mga tao, after nilang i-exercise ang kanilang free will, yung kanilang kalayaan sa pagpili, nasaktan. Pangit ang naging bunga. Negatibo ang naging bunga sa kanilang buhay. So, again, at the end of the day, lagi nating pipiliin yung merong long-term gain para sa ating journey. Ikatlo, bakit pinapayagan ng Diyos? Ano dahilan ng Diyos sa mga greater loss natin sa ating buhay? Para mas maunawaan mo ang mas malalim na pag-ibig ng Diyos. Sino po naniniwala? Minsan, kailangan pa talagang dumaan ng iyong finances, ng iyong relasyon, ng iyong kalusugan sa isang greater loss para lang maramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Tandaan niyo po, God's miracle are both on what He gives and what He denied. Ang Panginoon, tandaan niyo po, ang himala niya, pwede mong maranasan doon sa mga ibinigay niya at hindi ibinigay. Meaning, may pinayagan siyang mawala sa finances mo, pero kahit yung pagkawala na yon sa finances mo, ay pwede mong tingnan as an act of miracle ng Diyos. Maaaring may pinayagan ng Diyos na masirang relationship sa journey mo, pero yung nasira mong relasyon, pwedeng act of miracle ng Diyos sa buhay mo eh. At pwedeng nagkasakit ka, nakaramdam ka, nakaranas ka ng malubhang karamdaman, pero
pwede mo pa rin tingnan yon as an act of miracle ng Diyos sa buhay mo. At madalas, mauunawaan mo lang ito after a long, long period of pain. Madalas mauunawaan mo lang ito after a long, long period of humbleness. At minsan, mauunawaan mo lang ito after a long, long period of waiting. Now, speaking of long, long waiting, ano ba pwede mong asahan mula sa Diyos sa gitna ng matinding pagkawala ng mga mahalagang bagay sa journey mo? Alam niyo po, in the midst of greater loss, we can expect from God, una, the ability to understand and share with you or your feelings in the midst of your greater loss. At ang tawag dito, divine empathy. Sino po naniniwala? Hindi lang alam ng Diyos, ramdam din ng Diyos yung mga nawala sa buhay mo. Totoo ba yan? Ramdam ng Diyos, alam ng Diyos yung nawala mong kabuhayan o yung bigat ng puso mo dahil doon sa nawala mong kabuhayan. At sino po naniniwala, hindi lang alam ng Diyos, ramdam ng Diyos yung bigat ng puso mo dahil sa nasira mong relasyon. At alam ng Diyos, ramdam ng Diyos ang bigat ng puso mo dahil sa pagkakasakit mo o ng mahal mo sa buhay. Alam niyo po, pansinin niyo, ang sabi doon sa Luke chapter 7 verse 13, sino po pamilyar dito sa kwento ng isang biyuda nung kanyang anak na namatay? Kaisa-isang anak. Sabi doon, nang makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa balo at sinabi rito, huwag kang umiyak. Pansinin niyo, nang makita ni Lord yung biyuda, ang unang ipinaramdam ni Lord sa biyuda, yung kanyang habag. Hindi niya sinabi sa biyuda na wag na itong umiyak dahil ayaw ni Lord na merong nagdadalamhati. No. In fact, ang sabi nga ni Lord doon sa Luke chapter 6 verse 21, sabi niya, "Blessed are you who wept, now for you shall laugh." Mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo ay tatawa. Sa tingin nyo, bakit kaya iyon ang sinabi ni Lord sa biyuda na huwag kang umiyak? Kasi nga, malinaw kay Lord, kaya niyang muling pasayahin yung biyuda. Anong pinapakita rito? Sino po naniniwala, despite ng pagbagsak ng kabuhayan mo, pwede ka pa rin muling pasayahin ng Diyos. At sino po naniniwala, despite ng pagkasira ng relasyon mo, despite ng pagkakasakit mo, pwede ka pa rin muling pasayahin ng Diyos. Alam niyo po, maniwala ka, hindi ka lang sa langit kayang pasayahin ng Diyos, maging sa lupa, kayang pasayahin ng Diyos ang buhay mo. Maniwala ka kahit sa gitna ng matinding kawalan ng kabuhayan mo, kaya kang pasayahin uli ng Diyos. At maniwala ka doon sa mga pinaka hindi mo inaasahang sandali, kaya kang pasayahin ng Diyos. Dahil alam niya at ramdam niya ang bigat sa puso mo. At ang tawag doon, divine empathy. Ito yung paraan ng Diyos para iparamdam yung habag niya na pinananatili niya yung dignity mo, yung worth mo habang nahahabag siya sa iyo. Kung papaano sobrang kakaiba itong divine empathy na ito, kasi nga, sa point na kahabag-habag ka, ang Panginoon still ipaparamdam pa rin sa iyo that you are worthy and respected. Ganon kamangha-mangha yung divine empathy ng Diyos sa mga dumadaan sa greater loss ng kanyang journey. Yung byuda, nag-iisa na lang, wala nang kapag-apag-asa. Pero nung makita ang Panginoon, naramdaman niya yung habag ng Panginoon. At ikalawa, ano ba yung pwede mong i-expect during dun sa process na dumadaan ka
sa greater loss ng journey mo. The ability to change your situation in the midst of greater loss. Ang tawag dito, divine intervention. Sino po naniniwala? Hindi lang naman ramdam ng Diyos yung bigat ng pinagdaraanan mo o ng puso mo dahil doon sa mga pinagdaraanan mo, hindi lang ramdam ng Diyos yung bigat ng puso mo dahil doon sa mga pinagdaraanan mo, kung hindi, sino po naniniwala, may kakayanan din ang Diyos na baguhin ang sitwasyon mo. Pansinin niyo si Lord, nang makita niya yung byuda na naghahatid ng kanyang anak sa huling hantungan, hindi lang nahabag ang Diyos sa kanya. Hindi lang niya pinatigil ito sa pag-iyak. Luke chapter 7 verse 14, ang sabi doon, siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang mga nagbubuhat ay tumigil at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Pansinin niyo, ano kaya yung tinuturo ng eksena na yon? Na parang isang simpleng paghihimala ng Panginoon. Alam niyo po, unang tinuturo nito, anumang hipuin ng kamay ng Diyos sa buhay mo, tiyak, may himalang mangyayari. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Once na ang Diyos may hipuin sa buhay mo, tiyak may mangyayari doon sa area na yun ang buhay mo. Alam niyo po, when God touches your finances, tiyak may himalang mangyayari sa finances mo. Kahit na bagsak pa yan, pag hinipo yan ng Panginoon, tiyak may mangyayari sa Kanya. When God touches your relationship, kahit ano pa ang problema ng relasyon na yan, tiyak may himalang mangyayari dyan. And when God touches your sickness, tiyak may mangyayaring kagalingan. Alam niyo po, again, if you notice, hindi lang ito basta hinipo ni Lord. Yung mga may dala ng kabaong, ano sabi doon? Tumigil. Anong pinapakita nito? Isa sa mga resulta ng paghipo ni Lord sa kabuhayan mo ay ang pagkatigil nito sa tuluyang pagbagsak. Isa sa mga pwedeng resulta sa paghipo ng Diyos sa relasyon mo ay ang tuluyang pagtigil nito para sa tuluyang pagkasira. At isa sa mga resulta sa paghipo ng Diyos sa kasakitan mo ay ang himala na pwedeng huminto ang paglubha ng iyong kasakitan. When God touches your finances, hihinto ang problema mo sa pera. Maniwala ka. When God touches your relationship, hihinto ang problema mo sa relasyon mo. And when God touches your sickness, hihinto ang sakit mo. Walang hindi kayang pahintuin ang Diyos sa buhay mo. Ikalawa, kayang utusan ng Diyos na bumangon ano man bumagsak sa buhay mo. Sino po naniniwala? Pag sinabi ng Diyos na bumangon ang kabuhayan mo, kahit gaano pa kabagsak ang kabuhayan mo, babangon siya. Sino po rito na-experience na yon? Na mula doon sa walang-wala, pero ngayon, pag tinignan mo yung buhay mo, ibang-iba ang buhay mo ngayon. Yung parang tingin mo nung mga sitwasyon na yon, parang wala ng pag-asa. Pero ngayon, nakita mo, binago ng Diyos. Sino po naniniwala? Pag sinabi ng Diyos na bumangon ang marriage mo, bumangon ang relasyon mo, babangon siya. At sino po naniniwala? Pag sinabi ng Diyos na bumangon ka mula sa sakit mo, kahit cancer pa yan, kahit stroke pa yan, o kahit na chronic disease pa yan, kidney disease, babangon ka dito. Maniwala ka. Sa oras na to, kayang ibangon ng Diyos kahit gaano pa kabagsak ang kabuhayan mo. Kayang ibangon ng Diyos ang iyong relasyon. Kaya kang ibangon ng Diyos sa anumang uri ng kasakitan. Alam niyo po, again, kapag ka nag-intervene ang Diyos sa buhay mo, tsak may mangyayari.
Pag may hinipo ang Diyos sa buhay mo, tsak, may himala na mangyayari. And finally, na pwede mong asahan mula sa Diyos kapag dumadaan ka doon sa mga greater loss ng buhay mo, the ability to bring positive change in the midst of greater loss, often involving deliverance and restoration. At ang tawag dito, divine intervention. O yung kanina po, ang tawag natin doon, yung divine act of God. Or dito, yung divine intervention. Ano yung pagkakaiba nito? Alam niyo po, hindi lang alam ni Lord mga mabibigat mong pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang ramdam ni Lord yung mga pinagdaraanan mo sa buhay. But sa lahat, sino naniniwala, kayang makialam ng Diyos sa journey mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala, kayang makialam ng Diyos sa journey mo? Pansinin niyo si Lord, hindi lang siya nahabag sa byuda, hindi lang ito pinatigil sa pag-iyak, at hindi lang niya hinipo at pinatigil ang may dala sa kabaong ng kanyang anak. Luke chapter 7 verse 15, ang sabi doon, umupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Ano tinuturo nito? When God intervened to your life, yung akala mo wala na, may pag-asa pa pala. Pag nakialam si Lord sa finances mo, yung akala mo na wala ng pag-asang kabuhayan mo, ibibigay pa pala ni Lord sa iyo. Pag nakialam si Lord sa relasyon mo, yung akala mo wala ng pag-asang relasyon, ibibigay pa pala ni Lord sa iyo. At pag nakialam si Lord sa sakit mo, yung akala mo wala ng pag-asang kagalingan, ibibigay pa pala sa iyo ni Lord. Sino po rito? Hanggang ngayon, may iniintay ka pa na muling ibalik at ibigay ng Diyos sa iyo. Na akala mo parang wala na. Yung byuda, akala niya, hihahatid na niya sa huling hantungan yung kanyang anak eh. But when he encountered Jesus, na iba kwento ng buhay niya. Yung akala niya wala ng pag-asa, pinakita ng Diyos sa kanya. Wala siyang hindi kayang ibalik na nawala sa iyo. Wala siyang hindi kayang buhayin sa buhay mo. Kabuhayan man yan, kalusugan man yan, relasyon man yan, kayang muling buhayin ng Panginoon. Alam niyo po, this morning, ang Panginoon nagpapaalala sa atin. Hindi ka lang niya pinayagang makaranas ng greater loss sa buhay mo. Meron pa rin siyang magandang dahilan bakit niya pinayagan yung mga karanasan na yun sa buhay mo. Gaya ng sa byuda, unexpectedly maniwala ka, pwede mong ma-encounter ngayon ng Diyos sa buhay mo. Gaya ng sa byuda, pwede mong maranasan ngayon ang himala ng Diyos. At gaya ng sa byuda, sa oras na ito, may kayang gawin ng Diyos sa kabuhayan mo. May kayang gawin ng Diyos sa relasyon mo, at may kayang gawin ng Diyos sa sakit mo. Mula doon sa panahon ng byuda, tandaan niyo po, hanggang sa oras na to, hindi nagbabago ang kakayanan ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay ng tao. Maaaring ang hirap dun sa mga point na nandoon ka sa season na merong greater loss o dumadaan ka doon sa season na yun ng buhay mo. But one thing for sure, kung papaano kumilos ang Diyos sa buhay ng byuda, ganun din siya kikilos sa buhay mo. Kung papaano niya pinakita na kaya niyang baguhin yung sitwasyon ng byuda, gayon din niya ipapakita sa iyo na kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Gayon din niya ipaparamdam sa iyo, hindi lang yung habag niya, kung hindi yung himala niya sa buhay mo.
Again, marami tayong akala sa buhay natin parang hindi na babalik o hindi na mangyayari pa sa buhay natin. Kabuhayan, relasyon, kalakasang physical o kagalingan sa ating katawan. Pero maniwala ka, again, ang Diyos hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya pa rin yung Diyos na maghihimala at magpaparanas ng kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Let us pray. Panginoon, sa oras na to, tinataas ko po sa iyo ang iyong mga anak na nasa gitna, Panginoon, ng matinding kawalan. Kawalan sa kabuhayan, sa kanilang relasyon, at sa kanilang kalusugan. Lord, sa oras na ito, I speak miracles in the mighty name of Jesus, Panginoon. Let them experience, Panginoon, kung ano yung naranasan ng byuda doon sa Naim, Panginoon. Iparanas mo rin sa kanila, Panginoon, hindi lang ang iyong habag, kundi ang iyong himala, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, I speak breakthrough, Panginoon, sa iba't ibang areas ng kanilang buhay, Panginoon. I speak restoration and redemption, Panginoon, sa iba't ibang areas ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, sa oras na ito, gaya ng iyong pag-iingat at pinarana sa amin na pagtatapos ng masamang panahon, Panginoon, Lord, sa buhay ng iyong mga anak na naririto at maging doon sa mga nasa social media, Panginoon, Lord, mararanasan din nila ang pagtatapos ng isang greater loss season sa kanilang journey, Panginoon. Ang pagtatapos ng kahirapan, ang pagtatapos ng kasakitan, at ang pagtatapos, Panginoon, sa matinding karamdaman. Lord, sa oras na ito, mula dyan sa langit, naniniwala po ako, nagpapababa ka ng maraming himala. Nagpapababa ka ng maraming karamdaman, ng maraming kagalingan mula sa karamdaman, Panginoon. Nagpapababa ka ng maraming kasaganaan mula sa mga kahirapan, Panginoon. Nagpapababa ka ng maraming pagkakasundo mula doon sa mga pagkakahiwa-hiwalay, Panginoon. Lord, salamat dahil alam namin na mula sa langit, maraming biyaya na binabagsakan ngayon sa sambahayan ng iyong mga anak na nakakarinig ng mensaheng ito, Panginoon. Lord, salamat dahil ang alam namin at ang hindi namin inaasahan, Panginoon, na himala ay mararanasan pa pala namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po. Pagpalain mo po ang iyong salita na aming tinanggap sa umagang ito at ang aming mga deklarasyon, Panginoon, para sa iyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po, Ama, ang aking dalangin. Amen and amen. God bless po.